Mommy Brats here. So, for today's video ay pag-uusapan natin ang recent travel namin. Ano yung dinala kong requirements, ano yung hiningi ng immigration officer, and magkano yung mga presyo ng mga requirements tsaka visa ngayon. So, saan nga ba kami nag-apply ng aming visit visa, tourist visa, or A1 visa? So, alam ko merong tatlo yan, or I'm not sure, basta tatlo, may alam akong tatlong way kung saan magkuha ng visa, Qatar visa. So, sa Mitrash, tapos sa Haya Portal, and then sa agency. So, sa amin guys ay nag-apply kami ng Qatar visa sa Haya Portal. So, hindi ako nag-apply, yung husband ko. So, nakita ko nandyan sa online. Hindi ko ma-discuss dito kasi hindi ko alam kung paano. Wala akong step. Pero, nang chinek ko, very easy naman siyang, meron ka lang data doon na i-input, tapos i-answer mo lang yon. So, yun, and then, ang Mitrash naman guys, yun yung, kasi may friend ako na doon sila nag-apply, and then yun yung kailangan talaga may tatak, parang mag-submit ka lang din ng mga documents. So, medyo, feeling ko medyo mas maraming kang isubmit compare dito sa Haya Portal. Kasi nasa attachment lang yun halos lahat. And then, meron naman din sa agency, pero kailangan ka pa rin mag-submit sa kanila ng visa notice. Then, yun yan yung may tatak talaga. So, sa amin guys, pag na Haya Portal, wala nang tatak. So, ano nga ba yung mga dala kong documents papunta ng Qatar? So, personally, hindi pa ito yung requirements ha. Personally, nagdadala ako ng mga documents kasi gusto ko kampante ako pag nakaharap ko na yung immigration officer. So, this is our 4th time. Medyo pa rin ako, kabado pa rin ako every time maglilinya na. So, ito yun guys, ito yung mga documents na dinala ko. Galing pa ito sa Qatar mismo. Pinadala ng husband ko, pinatatakan sa Philippine Embassy. So, affidavit of support and guarantee. So, ito yung dala ko. Then, passport ng husband kasi siya yung nag-invite. And then, employment certification. Then, eto na yung visa. So, disaan na ko to. Ito na yung visa in-applyan namin. And then, eto, ang ticket. So, itinerary back and forth na yan. So, and then, medical insurance. Nakakuha kami ng 150 QR worth ng medical insurance. And then, magkano nga ba yung bayad pagkuha ng visa? So, this is the visa. 100 QR. So, ito yung 100 QR na visa. And then, guys, nagpapa-email din ako. Email na lang ito, guys. OSC. Yan, importante ito just in case kailangan. And then, meron din siyang employment certification na nagpapadala din ako. And then, salary certificate. So, ito yung mga dala ko para confident akong mag-travel, and then just in case merong tanong sa akin or manghingi ng document. So, eto na. Alam niyo ba guys na may mga friends kaming hindi nakakuha, hindi na-grant yung application, na hindi nakakuha ng visa kasi medyo late na. So kami nag-apply kami noong October kasi meron itong validity ng 90 days. So pasok pa rin sa travel date namin ng December 14, 2025. So kung sure na kayo, kung sure na kayo na may travel talaga kayo ng December na or magbabakasyon, mas maaga na mag-apply na okay na yon kaysa mahuli. So, mag-apply ka ng December or late November, medyo pahirapan na kasi marami talaga ng babakasyon kasi nga ang ganda ng weather pag December and maraming activities sila. So, that's one na parang hint or information na kailangan yung malaman yun, yung pag-apply talaga. So ngayon, alam niyo ba nga for this travel, iba yung hinanap sa akin ng immigration officer. So for the third na travel namin, usually hinahanap ang OEC ng husband.
Ngayon, never akong hinanapan noon, and then yung hanap niya sa akin, tanong niya sa akin, ano yung visa mo? So sabi ko, tourist visa. So yan, A1. A1 or tourist visa. And then, nagtanong din siya sa akin kung sinong pupuntahan, anong trabaho ng husband ko, and kung kasama ko ba yung anak ko. Kasi magkatabi kami, sabay na kami sa counter. So, yung pamangkin ko din, kami palaging nagkasama. So, yung papa niya, yung nandun sa Qatar, nagtatrabaho. So, tinanong siya kasi nagtatrabaho na siya. Anong trabaho niya? Anong trabaho ng papa niya? And then, anong gagawin niya doon? And then, meron din kaming mga kasama na first time nilang pumunta doon. Naghanap ng visa. So, mga first timer, take note, naghanap ng visa. And then, affidavit of support. And then, OSC. So, yung husband ang nagtatrabaho. And then, marriage certificate. And then, meron siyang 2 anak, hinanapan din ng birth certificate. So, yun ang hinanap sa kanila. Medyo marami talaga, understandable, pag first timer, yun ang mga tanong. So, yung mga present ko ditong documents ay based lang sa akin. And then, mayroon kaming mga kasama na hindi naman talaga, nung nag-apply sila ng visa, yun lang talaga ang hinanda nila. Then, wala na silang prepare na mga documents kagaya sa akin. So, iba-iba guys, it's up to you. Para iba-iba tayo kung kayo gusto nyo na smooth and hindi kayo matatakot na ma-offload or something. So, better prepare na lang sa documents. Walang mawawala pag nag-prepare tayo. And then, meron din kaming invitation. Kasi pag apply mo ng visa, guys, meron dyan kung hotel ba, or sa amin naman is meron aming accommodation. So, ito yung ipa-flash ko dito. Ito yung sinend sa akin ng husband ko, yung bahay nila, yung address, yung mga ganon. So, so far, okay naman yung, wala namang mahirap dito sa application talaga through Haya Portal, and parang it's the best na way para mag-apply, mas less hassle. So, that's it guys. Thank you for watching, and please kung mayroon kayong tanong, follow up dito sa ating topic, just comment below and itatry naming sagutin yan. Thank you! Bye! Thanks for watching!